Sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, kayo marunong kayo tumingin ng panahon. Alam niyo kung kailan ulan, kung kailan maganda araw. Pero hindi kinakaunawa ng espiritual na panahon. Alam niyo yung nangyayari ngayon sa world, sa Jerusalem. It's a sign that Jesus Christ is coming back. Darating ang Diyos. Darating si Jesus. At yan ay pangako niya na. Sinabi niya ng dalawang anghel. Kung paano niya nakitang umakyat si Jesus, siya rin ay babalik ng ganong literal. And ang panatambahan po, ito'y temporary lang. Ang church ay temporary lang. The purpose is to wait to testify. Our part is to testify and wait. Purihin ang Panginoon. At narito kami, O Diyos, upang papurihan ka, sambahin ka, at ang dalangin naman namin, Lord God, ay palakasin kami, maghintay sa inyo, at biyayaan niyo po kami ng mga pangailangan, lahat ng pangailangan naming physical, material, at financial, at spiritual, Panginoon. Kami maging kagamit-gamit na tinawag niyo dito sa lupa, upang may handa namin ang aming sarili, may handa namin ang aming pamilya, may handa namin ang aming mga kakilala, may handa namin ang church sa muli niyong pagbabalik. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo tuwa ka po na. Magtataka kayo kung bakit ang Jerusalem talagang focal point ng world ng daigdig. At magtataka kayo, bakit ang Hudyo sa lahat ng lahi, sa lahat talaga ng lahi, ang Hudyo ang pinaka-controversial. No? Hindi mga Amerikano, hindi ang mga Hapon, hindi ang mga Chinese, but Hudyo. Simulat talaga Hudyo. Why? Kasi related yan sa history sa Bible. Okay. At sinasabi rin, spiritual ang nangyayari actually. Ang mga bagay na yan, sa world history, spiritual yan. Talagang may mga taong galit sa mga Hudyo. Dahil ang kasaysayan ay nasulat na sa Bible. Praise God. Now, our part as a church is to love God, to serve Him, to be a witness to Him, na magpagamit tayo sa Panginoon. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, gamitin kayo ang inyong buhay, ang inyong labi, ang inyong mga kamay, na maging patotoo sa kabutihan ng Diyos. At kung yan ang purpose nyo, alam nyo kung yan ang purpose nyo, talagang pagpapalain kayo ng Panginoon. May mga pinagpapala na temporary lang and then na-realize nila na hindi pala lahat ng bagay ay kasiyahan dito sa lupa. Pero ang kasiyahan, ang pagpapalang pinagkakaloob ng Diyos, full satisfaction at tumatagal. At talagang naroon, stable ka. Mas stable ang mga Kristiyano kaysa sa mga hindi Kristiyano. Mas puno ng takot ang mga hindi Kristiyano kaysa sa mga Kristiyano. Mas maraming alalahanin ang mga hindi Kristiyano kaysa sa hindi Kristiyano. Bagamat pare-pareho lang ang pagsubok, pare-pareho lang sa financial, sa sakit, no? Sa relasyon, pare-pareho lang. Pero sila madaling mataranta, madaling matakot, no? Kung saan humihingi ng tulong. Pero tayo, iba yung stability sa ating puso. We know, alam natin kung sino yung pinagkakatiwalaan natin. In Psalms 136, gusto kong i-recall natin, at ang nagpasimula talaga ng tunay na pananambahan, ang mga Hudyo, walang ibang relihiyon na talaga nagpasimula ng tamang pananambahan ay ang mga Hudyo. Okay, dahil nasa kanila ang salita ng Diyos, nasa kanila ang kung paano tawagin ng Panginoon, no? At ang naging bunga ng pagiging Hudyo nila, nagkaroon naman ng mga Kristyanismo, tayo.
Kaya in your heart, love the Jews. Pray for the peace of Jerusalem. Kasi nagmula talaga tayo sa mga Hudyo. Kaya dun sa Revelation, yun yung ibig sabihin na yung babae na may 12 altar, may pinanganak. At tayo yung pinanganak ng mga Hudyo. Tayo yun. Kaya naman galit na galit yung dragon sa babaeng yun. Gusto talagang patayin nung tayo'y iniligtas. Kaya, hindi ka takataka, marami talagang galit sa mga Hudyo. Maraming galit sa mga tiga-Israel. Kasi nasulat na yan eh. Nakikita nyo na ang signs. At isa sa mga sumulat at isa sa mga kilalang Hudyo ay si King David, si Haring David. Siya'y nagpasimula ng choir actually. Nung binaba ng Diyos ang pananambahan, walang choir. Wala rin silang lugar na pagsasambahan. Nasa labas lang sila. At simple lang ang kanilang pananambahan. Maghahandog lang, papatay lang ng tupa, padadanakin ng dugo. And then, ang prayer ay hindi sila pwede mag-pray ng direkta. Hindi. Ang nagpipray talaga ay ang mga saserdote. Ganun lang kasimple. Pero nung dumating si David, may mga binago siya. Si David ang nagtatag ng choir. Kaya may psalms. Yung psalms na binabasa nyo, ano yan eh, kanta yan. At bilang psalmist, bilang mahusay na gitarista, no, nako-compose siya. Bagamat hindi lang siya ang composer doon. Maraming composer, pero marami siyang kino-compose. Kaya ang unang choir sa church ay tinatag ni David. Ang unang awitin na ginagawa natin para sa bayan ng Diyos ay si David. At si David din ang nagtatag ng Jerusalem. Siya nag-isip na doon niya ilalagay ang lugar ng Diyos. At nangarap siya na gusto niya grandeur ang templo. Dahil sa pag-ibig niya sa Diyos. At si David, ang sinabihan ng Panginoon Diyos, si David ay malapit sa aking puso. Bakit? Kasi sa ginagawa ni David, nandun ang Diyos. Sa pinaplano niya, kasama niya ang Diyos. At sa pangarap niya, ang una niyang pinapangarap ay hindi para sa kanyang sarili. Hindi niya pinangarap maging dakilang warrior, general. Hindi niya pinangarap na maging hari. Pero yun ay pinagkaloob lahat ng Panginoon sa kanya kasi He is worthy. Sa puso niya, nakita ng Diyos. Talagang mahal na mahal niya ang Diyos. Sige, i-reenact nga natin yung Psalms 136. Actually, pag kinakanta to, responsive. No? Kayo yung magsasabi ng His love endures forever. Ano ba sa Tagalog noon, yung 136? Sige. Pagbabasahin ko yung verse 1, kayo naman, His love endures forever. Ano kaya maganda sa Tagalog? Tagalogin nga natin. Kayo ang sasagot, ha? Sige. Parang tayong sa panahon ni David, no? Andun yung saserdote, kakanta, no? Tapos kayo yung tigasagot. Ayan. Ang sabihin nyo lang, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ayan. Hey! So, sambahin natin ang Diyos sa magitan ng pagsamba ng Salmo. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil Siya'y mabuti. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos na mga Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na mga Panginoon. Siya lang ang gumagawa ng kamanghamang kahangahangang mga himala. Sa magitan ng kanyang karunungan, ginawa niya ang kalangitan. Inilatag niya ang lupa sa ibabaw ng tubig. Ginawa niya ang araw at buwan. Ginawa niya ang araw upang magbigay liwanag kung araw. Yung may damdamin, ha? Oo.
kayo naman may feeling. Ako nga, pinifeel ko talaga eh. Kayo rin. Sa 8 na 9 na to. Ginawa niya ang buwan at mga bituin upang magbigay liwanag kung gabi. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ayan, better. Pinatay niya ang mga panganay na anak ng mga Ehipsyo. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Inilabas niya ang mga taga-Israel sa Ehipto. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Inilabas niya sila sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Hinawi niya ang dagat na pula. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At pinatawad niya sa gitna nito ang mga taga-Israel. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ngunit nilunid niya roon ang Paraon at ang kanyang mga kawal. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pinatnubayan niya ang kanyang mga mamamayan sa ilang. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Nilipol niya ang makapangyarihang mga hari. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pinatay niya ang mga dakilang hari. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pinatay niya si Sihon, na hari ng Amoreo. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pinatay din niya si Haring Og ng Bashan. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ibinigay niya ang kanilang lupain sa kanyang mga mamayan bilang pamana. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At ang lupain ito ay naging pag-aari ng mga mamayan ng Israel na kanyang mga lingkod. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa ating abang kalakayan, hindi niya tayo kinalimutan. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Iniligtas niya tayo sa ating mga kaaway. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Binigyan niya ng pagkain ang lahat niyang nilalang. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nasa langit. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Praise God. Tapos na yata, no? Sana hindi sumakit ang panga nyo, no? Praise God. At talagang inaawit to. May tono to. May heart to. May quiet kasi yan eh. You see, it is the work of David. He is a person na talagang nangarap sa Diyos. And it shows a kind of love. Gaano kamahal ni David ang Diyos? Okay, David's love for God. Ito po yun. David's love for God. Dito mabasa nyo. First, he secured a place for God. Yun yung Mount Zion. Yun yung pinag-aawayan ngayon ng mga Muslim at ng mga Hudyo. Mount Zion ang tawag doon. Kasi yung Jerusalem po, elevated yan. Hill yan. At nakita niya maganda ito para sa lugar ng Panginoon. At doon din siya naghari. Kasi bilang Moog, hindi basta-basta makakasakop ang mga kalaban. Ang hirap ba naman, aakyatin muna nila ang bundok para sakupin. And it was almost the last na mga kalaban nila na pinalis ng Diyos, yung mga Canaanites, yung mga Jebusite. Kasi gusto ng Panginoon, palayasin ang mga lahat ng Israel, pero hindi naman nila lahat ng palayas. At nung hari na si David, nandun pa rin yung isa sa mga Canaan na lahi, Jebusite. Bakit hindi nila nasakop? Kasi nga, ang hirap puntahan ng Jerusalem. Maganda po ang site ng Jerusalem. At alam niyo kung anong nasa isip ni David? Gusto niya doon ang muog ng Israel. At doon din niya iniisip na patatagin at bigyan ng lugar ang Diyos. Kasi ang Diyos, palipat-lipat. Ang pananambahan po nila, palipat-lipat. Wala silang lugar na pananambahan. Wala silang fixed na building. Told na lang yon. Imagine niyo humble ng Panginoon Diyos. Hindi siya talagang nag-require ng mga bagay dito sa lupa. Kaya dahil hindi ito binigay ng Panginoon Diyos, alam niyo ang nangarap, si David. Kaya lagi yung sinasabi, alam niyo, bago kayo mangarap sa inyong sarili, mangarap muna kayo para sa Panginoon. Lord, ano bang gusto niyo sa akin?
Hanapin niyo muna ang will niya. And that is how kung paano mangarap sa Diyos. Hindi, ito gusto ko, ito kasi yung sikat, ito kasi yung malaking kita. Huwag po. Mangarap kayo sa Panginoon. Ang lagi niyo sasabihin sa puso niyo, Lord, is this your will? Ito ba yung kalooban niyo? Yan ang pagpapangarap sa Diyos. Huwag agad kayo mangarap para sa inyong sarili. Subukan na po yan. Una, kapahamakan. Kung hindi rin kalooban ng Diyos, kasi lahat ng bagay dito sa lupa, hindi niya ibibigay sa inyo. Kung magiging spoiler kayo, kung ipapahamak nyo. At meron na siyang para sa inyo kasi, ang pag-ibig ng Diyos, bagamat pakyawan, lagi ko sinasabi, pakyawan ang pag-ibig ng Diyos, pero ang kanyang pakipagdeal at ang kanyang pag-ibig sa bawat isa ay customized. Alam na ng Diyos ang para sa inyo. Kaya bago kayo mangarap sa inyong sarili, pangarapan niyo muna ang Panginoon. Lord, gusto ko kayong maluwalhati. Lord, gusto ko kayong mapapurihan. Lord, gusto ko kayong bigyan ng karangalan. Kaya sa bawat pinapangarap natin para sa ating sarili, lagi natin sabihin, Lord, ito ba'y kalooban nyo? Kung hindi man dumating, masaya pa rin kayo kasi hindi ng kalooban ng Diyos. Tulad ni David, wala siyang pinangarap para sa kanyang sarili. Alam niyo ang pangarap niya, parangalan siya. The first time na marinig niya ang kalaban ng mga Pelesteo, nasaktan siya. Nasaktan siya. Kasi nga, ang pangarap niya ay sa Panginoon Diyos. Nung narinig niya si Goliath na pinipintasan ng Diyos ng Israel, nasaktan siya. Sino itong hindi tuli na nagsasalita laban sa Diyos? At sabi niya, mahal na hari, hindi pwede yan. Tatalunin natin yan. At ang hinihingi ng mga Pelisteo, si Goliath, isang tao lang, makalaban ko. Pag ako natalo, so-surrender kami sa inyo. Pero pag kayo natalo, so-surrender kayo sa amin. Ilabas nyo ang mga kalaban sa akin. And then nagbura na siya, nag-curse na siya. Hindi lang mga Hudyo, ang kinikurse niya ay ang Diyos ng Israel. At alam nyo, unang nasaktan, hindi yung mga generals. Ang nasaktan si David. Hindi pwede yan. Ang dakilang hari na sino ito, ng tao na magpipintas sa ating Diyos. Kaya, alam nyo, dito sa church, nasasaktan ako kapag may naninira sa church. May nagchichismis sa church. Marami kong narinig talaga na sinisiraan ng church. Kung bakit nakakarating sa ibang lugar, ang church na yan, sila nag-aasawa. Hindi ba nakarating, at di ba sasabi yan ng isang tao, kung merong hindi, kung walang tao na magsasabi nun, walang makikwento na nangyayari dito. Protektahan nyo ang church. Huwag nyo basta-basta sisiraan to. Huwag kayo maglalabas-labas kagad ng kasiraan. At may narinig pa ako na sinabi, alam ko ang nangyayari sa church. Hindi naman ma-attend dito. Pero ba't nalalaman? Kasi may nagpaparating. Alagaan nyo ang church. Pangarapan, magbigay kayo ng pangarap para sa church. Kasi tinatag ng Diyos. Parang awa nyo na. Kaya, kapag kayo magsasalita, alalahanin nyo, patatagin natin ang church kasi sa Panginoon to. Si David, nasaktan siya. Hindi pwede yan. Dahil tayo, ang Diyos natin ay buhay. Eh, mga general, baliwala lang sa kanila, iniisip nila yung mga sarili nila. Pero si David, ang inisip niya kaagad, hindi pwede ito. Iingatan ko ang pangalan ng Diyos. Eh, walang nagre-representa. Alam nyo, dahil sa pag-ibig niya sa Diyos, inalay niya ang kanyang buhay. Wala naman talaga siyang laban. Actually, wala siyang laban. Pero by His love, by His faith, inalay niya ang kanyang buhay. Ako ang pupunta ron, papatayin ko yung hindi tuli na yan. Dahil sa kanyang compassion for the name of God.
Kaya, even in the church, kahit na kayo ang maapi, kahit na kayo ang mababa, kahit na kayo ang pintasan, kahit na kayo ang siraan, alang-alang sa church, magpakabaga kayo. Di bali na kayo ang malugi. Di bali na kayo ang masaktan. Di bali na kayo ang masira. Huwag lang ang church mapintasan. So si David, inalay niya ang kanyang sarili. Sabi niya, ako lalaban doon. Nagulat si Paul, si Saul. Huh? Lalabanan ko talaga yun. Wala rin. Yung haring Saul, hindi rin niya kaya eh. Ang mga general, hindi kaya eh. Kaya sinabi, sige, labanan mo. Binigay sa kanya ang tabak ni Haring Saul, ang kanyang palute, sinuot niya, at siya naglakad-lakad para siyang robot, siya bigat, sabi niya, hindi, ayoko na nito. Hindi ko kaya yan, hindi ko pwedeng dalhin. Ako nga harap sa kanya. You see, because of His love for God. How do you love God? Handa niyo bang ialay yung buhay sa Panginoon? Handa ba kayo na lang ang mali, kayo na lang ang siraan? Huwag lang tayong masira bilang church. Kaya niyo yun. Di ba na kayo ang mapintasan? David, inalay niya ang kanyang buhay. Sabi niya, harapin ko, ito na lang dalhin ko, sling magaang-gaang. At nung hinarap niya si Goliath, minura din siya ni Goliath. Paakain kita sa mga ibon. Ngayon, sabi niya gano'n. Pero si David, ako, lalabanan mo sa magitan ng yung tabak, pero lalabanan ko sa pangalan ng kataas-taasan Diyos. At sila'y nagsagupa. And you know the history. Isang bato lang, isang bala lang, tumba si Goliath. Why? In-honor ng Diyos ang pag-ibig ni David. Hindi na si David ang lumaban, kundi ang Diyos. The same way with you. Kung mahal niyo talaga ang Panginoon, in all the things you do, God will honor it. Kasi nga, alang-alang sa inyong pagmamahal sa Diyos. So, David's love for God. At sabi ng Panginoon, dahil sa ginawa mong yan, ikaw ang magiging salinlahi ng tagapagligtas ng Israel. Yun nga si Jesus. So, David's love for God. He established the place for God. At ang nakita niya nung siya'y hari na, sabi niya, hindi pwedeng nasa play ng Panginoon Diyos. Hindi pwede sa ibang lugar. Gusto ko sa Jerusalem. Kaya walang makatalo sa Jebusite. Kasi nga, yung lugar, fortified at mataas, hill yan eh. Kaya sabi nga ng mga Jebusite, kahit ang mga bulag na narito ay hindi nyo kayang talunin. Kahit mga bulag, ang mga sundalo ng Israel, ng Jerusalem, Jebusite eh. Hindi nyo kayang kubkubin to. Alam niyo, sagot ni David, sige, kung ganon, patayin ang mga bulag na yan. And because, again, of the love, ang naisip niya kasi, it will be a fortified city for God. Natalo niya ang mga Jebusite. Nakubkub niya ang Jerusalem. And he called it Zion, Mount Zion. At doon niya tinatag ang pananambahan sa Jerusalem. And God honored it. He dreamed for a temple. Actually, hindi kailangan ng Diyos ang templo, tolda na. Kaya lang nahihiya siya sa Panginoon Diyos na siya papagawa ng palasyo niya. Pero ang Panginoon Diyos, nasa tolda lang. Sabi ni David, gusto kong magpagawa rin ng malapalasyong templo. Kaya lang, hindi pinayagan ng Diyos na siya ang gumawa. Kaya siya ang nag-initiate. Siya ang nangarap. Siya ang nagplano. Pero ang sinabi niya, yung anak mo ang gagawa ng templo. So, that is the love of David to God. He established a place for God. He dreamed for a temple. And lastly, he established a choir. Wala talagang choir sa pananambahan. Hindi kasama yon sa inutos ng Diyos. Pero siya, sabi niya, hindi. Gagawa tayo ng kanta. Merong choir, may mga song leader. Merong mga harpist. Merong mga magsisikanta. At tayo'y aawit ng pananambahan sa Diyos. At doon nagsimula siya ang unang sumamba sa Panginoon na may awitan. And because of that,
Ang sabi ng Panginoon, si David talaga ang pinakamalapit sa puso ko. Kasi doon yun nakikita ng Diyos ang puso ni David. Hindi siya nag-iisip para sa kanyang sarili. Hindi siya nangangarap para sa kanyang sarili. Ang pangarap niya, ang iniisip niya, lagi para sa Diyos. Mga kapatid, huwag kayong maging attached sa daigdig. Hindi kayo nilalang ng daigdig. Nilalang kayo ng Panginoon Diyos. Huwag kayong masyadong maghanap dito sa daigdig. Dahil bibiguin kayo ng daigdig. Maghanap kayo ng kasiyahan at mga pangarap sa Panginoon Diyos. Hindi kayo bibiguin ng Diyos. Ang daigdig patay at nabubulok. Pero ang Diyos buhay at magpakailanman. Ibigin niyo ang Panginoon Diyos kaysa sa mga nakikita niyo sa lupa. Ibigin niyo ang buhay kaysa sa mga patay na bagay. Patay na bagay yan, nasisira yan. Like David, sa bawat buhay niyo, dapat papi siya ng buhay. If you really love God, kaya nga, like David's love for God, dream for God, plan for God, and work for God. Nawa, maging sa trabaho nyo, ang isipin nyo, nagtatrabaho kayo para sa Panginoon. Ito'y kalooban ng Diyos kasi ang una kong disipulo ay ang pamilya ko. Nawa, kahit sa pag-aaral, ito'y gagawin ko dahil gusto kong mag-glorify ang Panginoon Diyos. Kasi ayokong tawagin akong tamad, tawagin akong mangmang, kasi ang gusto kong i-glorify ay ang Panginoon Diyos. And that is the reason why, ba't ako nagtrabaho? Kasi pag ako mag-head ng church, unang-una, ayoko mapintasan na ito ay sa awa lang. Hindi po. Gusto kong mag-glorify ang Panginoon that the church is independent. Sa lahat ng bagay, isipin niyo muna ang Diyos. And work for God. Plan for God. At hindi kayo bibiguin ng Panginoon kasi may plano siya para sa inyo na ikasisiya nyo na para sa inyo at para din sa kalwalatian ng Panginoon. Kaya kung mahal niyo ang Panginoon Diyos tulad ni David, isipin niyo lagi ang Diyos. If you really love God, God must always be part of your life. Lagi siyang kasama sa buhay niyo. Tama ba itong pinili kong kurso para sa Panginoon? Tama ba itong gagawin ko? Mag-glorify ba ang Panginoon? Tama ba itong pinaplano ko? Ito ba'y kalooban ng Diyos? And God will direct your life. God is a good God. Tayo lahat, magsitayo. God is a good God. Hindi siya mag-iisip ng kasiraan natin. Hindi siya mag-iisip ng ikapahihiya nyo. Ang iniisip niya kung paano kayo maparangalan. Tulad ni David. Hindi siya binagsak ng Diyos. Hindi siya pinapatay kay Goliath. Hindi siya pinahiya. Subalit itinaas siya. Ginawa siyang hari at ginawa pa siyang ancestor ng tagapagligtas. At siya ay naging halimbawa ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kaya tinaas naman si David. And God declared, David is the nearest man in my heart. Nawa, pangarapin natin na sabihin din sa inyo, ikaw ay malapit sa aking puso. Kasi dahil hindi sabihin sa inyo ng Panginoon Diyos yan kung malayo kayo sa Panginoon. Hindi niya babanggitin yan at padadama sa inyo na kayo ay malapit sa Diyos kung kayo mismo ay hindi nyo sinasama ang Diyos sa buhay nyo. But if you start dreaming for God, start planning for God, start working for God, you can feel that madadama nyo, malapit ka sa Panginoon. Panginoon Diyos, maraming salamat. And we are confident, Lord God,
para sa inyo at sa inyo, Panginoon, dahil your love endures forever. Wala kayong bahid ng kasamaan. Wala kayong bahid na hindi magagandang bagay. Dahil kayo ay maganda sa lahat ng bagay. Wala kayong bahid ng kasiraan o ikahihiya ng inyong tinawag. Dahil kayo'y mabuti at nangangarap din para sa amin. Maraming salamat, Ama. Taas po natin ating mga kamay. Hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Kayo na nagtakda ng inyong buhay sa Panginoon. Kayo na nagsaserve sa Panginoon. Kayo na inuuna ang Diyos bago ang lahat. Pagpalain ng inyong kaluluwa. Pagpalain ng inyong kabuhayan. Pagpalain ng inyong damdamin. Puspusin kayo ng kanyang presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.